Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, welcome dito ulit. Kasama niyo ngayon, Miss Lee, dito sa ating live chat. So, tatalakayin natin ngayon na mostly na tinatanong ng ating mga kababayan, lalo na mga OFWs na nagbabalak na mag-for good sa Pilipinas at saka to start their freelancing job, no? So, mostly ang common na tinatanong nila is, ano yung mga courses ang in ngayon for freelancing job? So, ano ba yung mga skills na kailanganin natin or kailangan natin matutunan. Kasi nga, most of us is, siyempre, nagbabalak tayong mag-for good sa Pilipinas, start our business, at magpasukin yung work from home, kumbaga, di ba? Or online freelancing job. So, ano-ano nga ba yung mga core skills na kailangan nating matutunan bago natin pasukin yung freelancing job? Okay? So, ano ba yung mga core skills? Yung number one doon is communication skills. Kasi, syempre, kapag freelancing job, mostly na mga clients nyo doon is nakabase sa US, sa iba't ibang bansa. So, kailangan fluent kayo in communication. You need to invest in gaining your confidence sa pakipag-communicate sa mga tao. So, isa yon sa mga core skills na kailangan para makapasok sa freelancing job. So, isa na doon, time management. Pangatlo is self-discipline, syempre. Kasi kapag work from home ka, you need to be disciplined. Ito yung oras ko para sa aking mga freelancing job. So, kailangan kapag gustong matuto ng skills, kasama na doon yung self-discipline. Kasi nga, mabilis tayo. Mabilis tayong magkaroon ng temptation na hindi natin matapos itong skills na to. So, isa yon sa mga core skills. Isa doon is negotiation skills. Paano ka makipag-negotiate on your clients, especially in terms of contracts at saka yung mga agreements. Pangapat is networking skills, adaptability. So adaptability is meaning paano ka mag-adapt sa sarili mo in that kind of industries. So isa doon kung gusto mo siyang pasukin in virtual assistant, 'di ba? If you are virtual assistant, magiging secretary o di kaya admin staff online. So, kailangan marunong kang mag-adapt sa demand ng clients ninyo. Okay, isa pa doon is yung basic business skills. So, yun, pagpapost ng mga business proposals, emailing, kasama na din doon. So, problem solving. So, yun yung mga core skills na kailangan ng isang freelancing staff or work from home. Yun nga, sabi nila, di ba? So, yun yung mga core skills na kailanganin natin kapag gusto nating pasukin yung freelancing job. So, in technical skills naman. So, yun yung mga core skills which is innate, personality, yun yung mga kailangan natin. Ano ba yun naman yung technical skills na kailangan natin at hinahanap ng mga clients. So, isa doon, number one, is yung graphic designing skills. So, ano ba yung mga kailangan sa graphic designing skills? Lalo na ngayon, apakabilis lang kasi nga meron na tayong artificial intelligence. So, kailangan hindi tayo pwedeng magpahuli. Kasi nga yung isip natin dati, bakit tayo magre-rely sa artificial intelligence kung kailangan din naman kung kaya ko naman, di ba? So, yung ating mindset in new technology. Okay, so new technology. Kailangan natin maging dynamic o di kaya flexible. Di ba? Pag flexible, kailangan we need to change din sa yun nga, yung isa, adaptability. Change sa kung ano yung mga in ngayon. Kaya nga, di ba, may in ngayon sa freelancing job. So, kailangan, marunong tayong mag-adjust. It's not always na ito yung alam ko. Kailangan ito lang. So, kailangan natin ding maging flexible. So, sa paggamit ng AI, it makes us, our work easier, kumbaga. Okay, so sa graphic designing, lalo na dito sa course natin with ICSA, yung graphic designing natin, hello po, Ma'am Sarah? Tama ba? Dante mo ka ba namin dito, ma'am? Hello po, good afternoon. So, ayan, yun isa sa mga inaabangan ng ating mga kababayan din at nagtatanong, even din ako, di ba, before, is nagtatanong din ako, ano ba yung mas madali at saka mas magandang trabaho na bibigay sa akin ng mas magandang compensation. So, ayan, hihingal ako kapag salita. So, ayan, so graphic designing. Yung graphic designing, actually, it's a great skills and technical skills na maraming job opportunities, either physically work, kung papasok ka sa office, yun yung physically andon ka sa opisina, or work from home. So, mostly, kung nakikita niyo sa mga post, or even sa mga TikTok, di ba, yung mga in ngayon na mga
skills na hinahanap ng clients is more on designing. So, isa yun ang napakagandang invest na skills. So, yung graphic designing is malawak. Kumbaga, kung ano yung nakikita ninyo, kahit dito sa atin sa screen or nakikita nyo mga ads, it is product ng graphic designer. Okay? So, yung mga ganyan. Yung mga designs na mga ganyan. It is, coming from graphic designing. So, kasama na doon yung Photoshop. Photoshop is software na ginagamit for photo editing. So, gamit na gamit yan ng mga mahilig mag-post ng mga ads, Instagram, or thumbnails sa kanilang mga videos. Minsan, di ba gumagamit tayo rin ng Canva? Isa rin sa pinaka, ngayon, AI-operated din na mabilis lang mag-generate ng template at saka photos, so presentations, mga ads, yon tutunan nila sa Canva. Pero kung gusto mong gawin from scratch at matutunan, yun yung maganda sa graphic designing, which is may Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, at saka InDesign. So, those are softwares na ginagamit talaga from basic na graphic designer. Okay? So, sa mga yun, kahit sa Photoshop, meron na silang integrated artificial intelligence. Okay? So, sa integrated artificial intelligence is hindi lang tayo nag-i-enclose in traditional way sa pag-create ng design. So right now sa ICSA, all our courses actually is integrated in artificial intelligence. So yung hanap niyo na course is is related. Good afternoon po, Ma'am Ses. Ayun. So live chat to, ha. So don't hesitate to ask questions o di kaya is questions regarding sa mga courses natin dito. So ayan na. Technical skills is graphic designing. Ayan, nasa reception kami, medyo maingay lang. Kaya dito yung mga estudyante namin. Ayun. So ayan, isa na doon, apart from graphic designing is more on printed designs, 2D designs. Yon. Next is video editing. So number 2 technical skills na kailangan yun for freelancing job is video editing. Okay, so ngayon, lalo na yung mga clients nyo is from US, yun talaga. Kasi sa mga US, European countries, they want, yung mabilisan lang. Ayaw nilang mag-exert ng effort to do it by themselves. So kaya nagkakaroon ng mga work from home na mga graphic designers at saka mga video editors. Pinakamalaking nakakasahod niyan yung mga video editors natin. So yun, pangalawang technical skills. Pangatlo is web development. So kung marunong ka mag-programming, to create a website, mostly, lalo na ngayon, new technology, lahat ng ng mga businesses ngayon, they tap up on online business. 'Di ba? So, if marunong kang gumamit or magawa ng website na pwede mong ibenta yung patent mo o di kaya yung website na nagawa mo, pwede 'yon. Ayun. So, lalo na mga companies ngayon is naghahanap ng web developer, right? So, pangatlo is web development. Isa sa mga technical skills na kailangan ninyo. Next is social media management. So, yan din. Marami din yan dito nag-i-inquire sa SSA regarding social media management. So, ngayon, we are offering social media advertisement. Yun naman, it focus on designing. Right? So, isa sa mga skills as a social management agent or di kaya staff is dapat marunong kang mag-design. So, kasama na doon yung paggamit ng Photoshop, Canva, CapCut. So, yun yung mga softwares na ginagamit for social media advertisement and management. Okay? So, next is virtual assistant. So, yun yung lima pala. 5 na technical skills na kakailanganin natin. Hello po, good afternoon. So, yun yung mga skills, core skills, at saka hello po, good afternoon, Ma'am Baidina. Long time no kasi. So, ayan. Yun yung mga 5 technical skills na kakailanganin natin if you want to enter the freelancing job na kahit sa bahay, work from home. Na kailangan, na pwede natin i-invest and then, hindi lang tayo mag-earn on our regular job. So, hindi ko sasabihin na mag-resign kayo sa job ninyo and then take the work from home. Mas maigi, ito nga yung na-advise nila, no? While you are working regularly, invest on the skills, which is, pwede nyo magamit as a second, tawagan natin yan, racket, second racket natin, na pwede natin pagkikitaan.
na ano no, na madadagdag sa ating income din. So yun. So yun ang pinakauna, kailangan niyo mag-invest to your skills, invest on the core skills na kailanganin, communication, time management, self-discipline, negotiation skills. Alamin niyo yung mga yon because one of those core skills mas maigi lahat. Kasi full package yun na i-build yung sarili ninyo for you to be ready for freelancing job. Kasi yung freelancing job, it's not doon lang. Kaagad dito na. Hindi. Kailangan yung step by step, develop your skills, more, both core skills, personality, at saka at the same time, technical skills. Okay? So yun palag ang ina-advise natin sa mga estudyante natin dito sa ICSA, don't settle on one skills. You need to create lot of skills na magbi-build up ng more opportunities sa inyo. Okay? So, yan yung ating pinag-usapan yung topic natin ngayon. So, yun yung mga skills na kailangan yung unti-untiin. Day by day, yun nga sabi natin, you need to learn something new to adapt on your skills. Don't settle for less, 'di ba? So, yun lang. For more, pwede kayo mag-message sa ating chat box, ha? So, ayan. So, andito tayo ngayon sa ICSA, Kuwait City Branch. So, we are a learning center dito sa ICSA. Actually, unang akademya para sa mga Filipino OFWs na gustong mag-upgrade ng skills kasi nga hindi naman natin maiwawala na minsan nga, 'di ba, kailangan natin din matuto ng panibagong skills kasi may iba na feeling nila nasa stagnant sila. Kasi the more nasa stagnant kayo, nabobore kayo, nawawalan yung yung momentum natin na mag-progress. So, kailangan make a habit na everyday learn something new. Kahit mag-note lang kayo na na another skills na kailangan kong matutunan. So, if you have this list, kailangan nyo rin gawin ng paraan, hindi lang puro listahan. Okay? So, yun nga, na-share natin ito, lalagay ko mamaya dito sa description din, yung mga ano ba yung core skills na kailangan for freelancing, ano ba yung mga technical skills na pwede nating pasukan if we are planning to enter the freelancing job. Okay? Kasi nga, yung job, andyan lang yan. Kailangan na natin to equip ourselves kung ano may yung requirement ng job na yon. Lalo na ngayon is fast-growing yung community, lalo na sa industry of technology. So, kailangan natin ding sumabay sa pagbabago. Kasi nga, yung mga traditional way natin dati, it's part of our learning. But we don't need to stay on that, era ba yung tawag doon or age doon. So, kailangan din natin mag-progress, embrace the new development, new progress na sumabay din. Kasi kapag hindi tayo sasabay, walang mangyayari, magiging stagnant lang tayo doon. So, we need to, to upgrade ourselves. Yun nga. Ay, okay, wait lang ha. May messages pala. Hello, ma'am or sir, Jagmohan. Yes, Miss Rose was here before, but she went back to her country for good because she has personal and other plans also, starting a family. Yun. So, yes. Hello to are you one of our students here before, sir or Ma'am Jagmohan? Yeah, you can visit us here in our branch. Yes, Ma'am, bye, Dina. Yes po. So, marami tayong mga offer ngayon, this month of September. Ano na lang, 8 days left na lang for our September offer. Lalo na sa ating skills, 5 skills. Technical skills, yung graphic designing, and then our video editing, web development, social media, and virtual assistant. Sa virtual assistant, you need to start with computer office application training. Kasi yun ang pinaka-core, pinaka-importante. When you are entering the freelancing job, dapat marunong kang gumamit ng computer. Eh, syempre, yung freelancing job means, kalalo na kung online, work from home. So, kailangan marunong kang gumamit ng computer, Microsoft Office application, yung pinaka-basic talaga. Okay? Kasi kapag alam mo yung pinaka-basic na Microsoft Office, Word, Excel, and PowerPoint, pwede naman nang pasukin yung virtual assistance. Kasi sa virtual assistance, dapat marunong ka ng admin task, admin work, diba? Pag-filing, tawag yan, inventories, emailing, yun ito matutunan mo dito sa computer secretarial course namin.
Okay? Lalo na yung Microsoft Excel. Yan ang pinaka-importante. And PowerPoint. As a virtual assistant, one of your clients, baka magbigay sa'yo ng task na kailangan mong gumawa nitong presentation for their business proposal. So, dapat marunong ka nang gumamit nun. Okay? So, kung hindi pa kayo marunong gumamit ng computer, I suggest mag-start muna kayo ng computer secretarial course natin. Ito mga courses natin ngayon is naka-offer. Pwede kayo mag-message ito sa ating, or pwede kayo magtanong ngayon. Mag-message kayo din sa WhatsApp natin sa +965-930-2850. O di kaya dito sa ating comment box below. There will be student consultant na mag-a-assist sa inyo later on after this live. Or kung may question kayo ngayon, pwede rin kayo magtanong. Okay? Huwag kayong mahiya. Kasi nga ito is live chat. Yun. Pwede kayong magtanong. Huwag kayong mahiya. That's why I'm here. Kaya minsan, makikita nyo kami nagla-live. So, huwag kayong mahiyang magtanong. Walang masamang magtanong. Wala rin bayad magtanong. So, pwede kayong mag-message at saka magtanong dito. Pwede rin kayong tumawag sa ating mga WhatsApp number. Medyo mahina lang yung connection namin ngayon sa internet. So, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below. Di kayo sa WhatsApp number natin. Okay? So, for more promos, special offers, kasi may mga discount offers tayo, especially dito sa graphic designing natin, naka 35% discount siya. So, yan. Pwede kayong mag-avail ng offer natin. Ang kinagandahan kasi sa course natin dito sa ICSA, they are programmed na, adjustable, kumbaga, flexible payment. Sa mga kabayan natin na medyo, gipit yung budget, unti-unti lang yung budget na pwede nilang i-invest for learning and training. So, available naman yung courses ni ICSA for flexible payment. So, for more details, kung yung gusto nyong course, mag-message kayo dito sa comment box below. Di kaya, mag-message kayo sa ating WhatsApp number. Kung gusto nyo naman na mabilisan, pwede kayong tumawag sa ating WhatsApp number din. Okay? Huwag kayong mahiyang magtanong, ha? Okay. And then, sa ating palang mga graduates na incoming for pictorial. Ayan. Mag-message kayo, lalo na sa mga batches na waiting pa lang for EV result. So, ayan. Sorry. Nandito tayo sa sa reception. So, that's why may mga estudyante na tumadaan and then asking for assistance. So, ayan, sa mga kababayan natin na nasa Kuwait ngayon or from other countries. So, ang learning, it's always there around you. So, nasa sa iyo ang susi kung paano mo ba ma-upgrade yung sarili mo or manatili lang kung saan man tayo ngayon. Pero if you have dreams na gustong mag-uwi sa Pinas, mag-work from home, or start their business, so meron kaming mga courses that would help you to reach those dreams na gusto ninyo. Kasi yung pangarap, hindi pwede naman na tulugan mo lang, tapos pagkabukas andyan na. So, kailangan nyo talagang, you need to sacrifice. You need to sacrifice your time, you need to sacrifice your budget, ganun talaga. Kasi nga, yung pangarap natin, hindi naman yan malalaglag lang na bunga sa harap natin, kailangan natin paghirapan. Ganun talaga. Because the more that you exert effort, the more na pinaghirapan natin yon, iba pa rin yung tamis ng tagumpay, sabi nga nila. So, if you have watched na yung mga natin, yung student testimonials natin, they've been there actually they've been there na merong mga doubts sa sarili nila, hindi alam kung paano magsimula. So, we're here in ICSA. Kung meron kayong mga questions, kung meron kayong mga balak na ito yung gusto ko, ano kayo yung magandang course. Okay? So, mag-message lang kayo dito. Hello po, Ma'am Joyce. Good afternoon. Minsan na kasi tayo nagla-live. Medyo busy kasi. So, ayan. If you have questions, huwag kayong mahiyang magtanong. There is no payment para magtanong. Libre lang magtanong. Actually, we are here. Yan na palagi namin sinasabi. We are here in ICSA na, ayun, makakasagot sa inyo mga katanungan, sa mga mag-guide sa inyo, ano ba yung mga gusto natin, mga plano natin. So, pwede kayo magbisita dito sa ICSA. We're always, open and welcoming you because, sa plano ninyo sa buhay, lalo na sa mga, skills na gusto nyong matutunan, ano ba yung mga plano ninyo na, like, mag-migrate sa ibang bansa, ano ba yung magandang, trabaho doon, ano bang magandang course and applicable na mga courses na pwede nating
i-enroll, and then applicable for their permanent residencies ng mga courses na nagbibigay sa kanila ng educational support. Yun. So, ano ba yung mga gandang course na pwedeng i-take, lalo na kung magmamigrate ako sa Canada, sa UK, ano kaya yung maganda doon, at trabahong pwedeng pasukan. So, yun. And then, ano ba yung course na pwede kong magamit doon for job application. So, andito lang naman kami sa ICSA. Pwede kayong mag-message, pwede kayong magtanong, pwede kayong magbisita. We are here in ICSA Kuwait City Branch. We are located in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. Open kami every day except Thursday. Yan, from 9 o'clock in the morning until 7 p.m. Okay? So, yan po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ako kasi nahihingal na ako. So, yan, maraming salamat. For more details, message lang kayo dito. Di kaya sa mga admin natin, sa mga sasante na meron mga questions regarding sa kanilang, ngayon sa pictorial, and then their verifications na kanilang mga assignments sa UK. So, pwede kayong mag-message sa aking WhatsApp number. Alam nyo naman yun. +965 97674076. So, yun po. Maraming salamat and see you more sa ating mga live updates dito sa ICSA. Bye po and God bless you all, everyone.